Naisipan mo na rin bang takasan ang kasalukuyan mong buhay? Ano ba ang mga dahilan kung bakit gustong tumakas ng isang tao sa buhay na meron siya? Kalungkutan ba o kahirapan? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Buti naman at hindi ka tumakas. Andito ka pa rin for today's video at nanonood ka pa rin at syempre nakaabang ka pa rin para sa ating programa. Maraming salamat po kung ikaw man ay nagbalik pa dito sa ating channel. At syempre gusto ko rin pong balikan nyo ang pinapahanap at pinapalike at pinapafollow ko sa inyo na Facebook page. Ang Facebook page ng Shop in Style. Ayan po, paki-follow at syempre, panoorin nyo ang kanilang live everyday. Baka may magustuhan kayo. And announcement lang, paulit-ulit ko itong i-announce dahil hanggang August, nandito sa Pilipinas si Ma'am Rose Puno Perez. Kahit nakabakasyon siya, on hand niya yung mga produkto. Kaya mas mabilis po ang shipment. So, ano pang hinaantay mo dyan? Go na! Charot! Gaya na lamang ng mag-go na tayo dito sa ating kwento dahil napaka-interesting ng kwento natin for today. Eto na po, dito lang sa Dear Mama Mia. May mga tao palang hindi tumatakas dahil mahirap o malungkot ang buhay. Tumatakas sila dahil pakiramdam nila may mas magandang buhay na naghihintay para sa kanila. Dear Mama Mia, kung titingnan mo ang mga litrato ko ngayon, iisipin mong naging napakasaya ng buhay ko. May mga kuha ako sa harap ng Eiffel Tower habang nakasuot ng mamahaling coat. May larawan akong nakangiti sa isang napakalaking cruise ship habang hawak ang isang baso ng champagne. Meron din akong mga litrato sa isang hotel suite na halos kasing laki na ng bahay na kinalakihan ko. Kapag nakita iyon ng mga tao, iisa lang ang sinasabi nila. Ang swerte-swerte naman niya. Pero walang nakakaalam kung ilang gabi akong umiiyak sa mamahaling kwartong iyon. At lalong walang nakakaalam kung gaano kalaki ang ipinambayad ko para lamang marating ang mga lugar na iyon. Hindi pera, hindi rin katawan, kundi sarili kong pamilya. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Cindy. 47 years old na po ako ngayon. At ito ang kwento kung paano ko ipinagpalit ang simpleng tahanan para sa isang mundong akala ko ay paraiso. Hanggang sa huli, napagtanto kong wala pala talaga akong tunay na tahanan. 24 years old lamang ako nang pakasalan ko ang lalaking iniibig ko. Itago natin siya sa pangalang Fritz. Hindi mayaman si Fritz. Isa lamang siyang mekaniko sa isang maliit na talyer sa bayan namin. Maaga siyang nagigising. Maitim ang balat niya dahil sa init ng araw. Laging may mancha ng grasa ang mga kuko niya. Pero kapag ngumiti siya, parang gumagaan ng lahat. Hindi siya marunong manuyo gamit ang mga matatamis na salita. Hindi siya nagbibigay ng mga mamahaling regalo. Pero hindi niya ako pinatulog ni minsan na kumakalam ang aking sikmura. Hindi rin niya ako pinabayaan, Mama Mia. 3 taon matapos kaming ikasal, ipinanganak ko ang anak naming babae na si Leah. Siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay namin ni Fritz. Noong una, pakiramdam ko kumpleto na ako. Gigising ako ng madaling araw para magluto ng baon ng asawa ko. Pagkatapos ay aalagaan ko ang anak namin. Sa hapon, magtatahi ako ng mga kurtina at damit
para may pangdagdag kaming kita. Sa gabi naman, sabay-sabay kaming kakain. Minsan itlog, minsan sardinas lang ang ulam namin. Kapag sumusweldo o may kitang malaki, may manok. At kapag may bonus, nakakapag-Jollibee kami. Masaya na kami roon, o yun ang akala ko. Unti-unti, nagbago ang lahat. Mama mia, nang dumating ang social media. Tuwing gabi habang natutulog ang aking mag-ama, hawak ko ang cellphone kong luma. Habang natutulog sina Fritz at Lia, isa-isang lumalabas ang mga post ng mga dati kong kaklase. Ang isa kong kaibigan ay nasa Switzerland na. Ang isa naman ay may negosyo na sa Dubai dahil taga doon ang kanyang napangasawa. At ang isa naman, may bagong patayo na bahay na meron pang malaking swimming pool. Habang ako, nakaupo sa sahig, may timba ng labada sa tabi at electric fan na umiingit na sa sobrang luma. Minsan napapatingin ako sa kisame, napapabuntong hininga ko. Ganito na lang ba talaga ang buhay ko? Ganito na lang ba talaga ako hanggang sa pagtanda? Oh, anong iniisip mo? Napalingon ako kay Fritz. Mama mia, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Sabi ko na lang, naalimpungatan lang ako. Pagkatapos ay natulog siya ulit. Kinabukasan, hindi ko napansin na tulala na naman pala ako. Alam mo, kaninang madaling araw pa yung iniisip mo, ano ba yan? Katatapos lang niyang maligo noon. Amoy sabon pa ang kaniyang katawan. Umupo siya sa tabi ko. Wala. Ano? Hindi ka makakatingin ng ganyan kung wala. Napagod lang siguro ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Konting tiis lang, mahal ha. Makakaipon din tayo. Balang araw magkakaroon din tayo ng sarili nating bahay. Tumango ako, pero sa loob-loob ko, kailan pa kaya darating ang araw na yon? Kailan ba ang balang araw? Lumipas ang ilang buwan, mas lumalala ang paghahambing na nararamdaman ko. Hindi ko na napapansin ang mga biyayang nasa harap ko. Ang napapansin ko na lang ay ang wala. Wala kaming kotse, wala kaming aircon, wala kaming bakasyon, wala kaming branded na gamit. At higit sa lahat, wala kaming pera. Isang gabi napatingin ako sa anak kong si Lia. 6 na taong gulang na siya noon, mama mia. Mahimbing ang tulog niya habang yakap ang luma niyang stuffed toy. Napangiti ako. Pero kasunod noon, may boses sa isip ko. Kung yumaman ka, mas mabibigyan mo siya ng magandang buhay. Simple lang ang bulong na yun, pero yun pala ang magiging simula ng pagkawasak ng lahat. Makalipas ang 2 linggo, nag-apply ako bilang sales assistant sa isang luxury boutique sa lungsod namin. Hindi naman sinabi ng asawa ko sa akin na wag. Sa halip, siya pa ang naghatid sa akin. Habang nakasakay kami sa lumang motorsiklo niya, mahigpit ang hawak niya sa manibela. Ang layo ng biyahe. Sigurado ka ba talaga na dun mo gustong magtrabaho? Oo. Pwede ka namang sa bahay lang eh. Gusto kong makatulong, Fritz. Ngumiti siya. Salamat ah. Fritz, hindi mo kailangang pasanin lahat. Alam mo, sapat naman na sa akin na nandyan ka. Kung alam lang sana niya, mama mia, na unti-unti na akong lumalayo sa kanya. Hindi pa man sa pisikal, kundi sa puso naming dalawa. Maganda yung butik,
Mabango, malamig. Punong-puno ng mga imported na bag, sapatos at alahas na mga second hand. Sa unang araw ko pa lang, pakiramdam ko ibang mundo na yon. May mga babaeng pumapasok na para bang walang pakundangan kung magwaldas ng pera. May mga lalaking isang swipe lang ng credit card, katumbas na ng halos 1 taon na sahod ng asawa ko. Hindi ko maiwasang isipin, ganito pala ang buhay ng mga mayayaman. Hindi sila nagtatanong ng presyo. Hindi sila kinakabahan kapag kakain sa mga mamahaling restaurant. Hindi sila nag-aalala kung magkano ang pamasahe pa uwi. At habang mas tumatagal ako doon, mas lalo kong kinamuhian ng simpleng buhay na dati kong ipinagmamalaki, Mama Mia. Hanggang isang hapon, may lalaking pumasok sa butik. Nasa 50 taong gulang siya. Simple lang ang kanyang suot. Walang kasamang bodyguard. Pero nang makita siya ng manager namin ay bigla itong yumuko. Good afternoon po, Sir Charles. Napansin kong iba ang trato ng lahat sa kanya. Tahimik lamang siyang namimili. Pagkatapos ay lumapit siya sa counter kung saan ako nakatayo. Ikaw ba yung bago? Tanong niya sa akin. Opo, sir. Magaling kang magsalita, ha? Marunong ka bang mag-Ingles? Opo. Nakapag-aral ka ba ng kolehiyo? Natigil po ako dahil hindi na po kinaya ng budget. Tumango siya. Pagkatapos ay may iniabot siya sa aking calling card. Well, para sa akin sapat naman na ang marunong mag-Ingles. Tapos presentable ang itsura. Naghahanap ako ng bagong executive assistant. Tapos, kapag nagustuhan kita, ikaw ang isasama ko sa kung saan ko gusto. Lagi akong may travel sa Singapore. Triple ang magiging sahod mo kung papayag ka. Parang tumigil ang oras, Mama Mia. Halos pisilin ko noon ang pisngi ko sa sobrang gulat. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Singapore? Triple ang sahod? Hindi ako agad nakasagot. Ngumiti lang siya. I'm not joking. Pag-isipan mo. Sana wag mong sayangin ang pagkakataong ito. Pagkaalis niya ay mahigpit kong hinawakan ang calling card. Pakiramdam ko, eto na ang hinihintay kong pagkakataon. Mama Mia, may mga desisyon na hindi mo naman agad mararamdaman ng bigat. Sa umpisa, parang ordinaryong pagpili lang. Isang perma, isang oo, isang biyahe. Pero makalipas ang maraming taon, tsaka mo lang maiintindihan na ang isang maliit na desisyon na yun ang siyang nagpabago ng buong buhay mo. At yun po ang eksaktong nangyari sa akin. 3 araw kong itinago ang calling card ni Sir Charles. Hindi ko ito pinakita sa asawa ko. Wala naman akong balak na lokohin siya. Kundi natakot lang talaga akong sabihin sa kanya ang salitang alam kong ayokong marinig. Huwag ka nang umalis, dito ka lang. Kung maririnig ko yun mula sa kanya, baka mawalan na talaga ako ng gana o ng lakas ng loob. At ayokong panghinaan ng loob, Mama Mia. Sa isip ko, eto na ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Mama Mia, isang gabi habang naghahapunan kami ay masaya pa ang asawa ko. Alam mo mahal, nakausap ko si Mang Bert. Baka sa susunod na buwan, maging regular na supplier tayo ng repair ng mga delivery van niya. Napangiti siya habang nagsasandok ng kanin. Talaga? May pampuhunan ba tayo? Meron, yung naipon natin. Kapag natuloy yan, nako makakapag-ipon na tayo ng mas malaki. Tumango lang ako. Napansin niyang tahimik ako. Bakit ka tahimik, mahal?
May problema ba sa trabaho mo? Wala, pagod lang ako. O sige, huwag ka na munang maglaba bukas. Ako na ang gagawa nun. Napatingin ako sa kanya, Mama Mia. Pagod na pagod siya galing sa talyer. May grasa pa nga ang mga kuko niya. May maliit na sugat din ang kamay niya pero iniisip pa rin niya kung paano niya ako mapapagaan. Samantalang ako, iniisip ko kung paano ako makakaalis sa lugar na ito. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame habang katabi ko ang asawa ko. Mahimbing na ang tulog niya. Nasa kabilang kwarto naman ang anak namin. Bigla akong naisip, kung tatanggapin ko yung alok ni Sir Charles, ilang taon kaya akong mawawala? Maiintindihan kaya ako ng pamilya ko? Pero agad ding sumagot ang isa ko pang isip. Bakit naman hindi nila iintindihin? Para rin naman sa kanila to. Yun ang kasinungalingang paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Kinabukasan habang nasa butik ako ay tinawagan ko ang numerong nasa calling card. Mahinahon ang boses ng sekretaryang sumagot. Good morning, Office of Sir Charles. Nagpakilala ako. Makalipas ang ilang minuto, ako mismo ang nakausap niya. O ano, nakapag-isip ka na ba? Yes, sir. Handa po akong sumubok. Magaling! Sige, may interview ka bukas. Kung pumasa ka, 1 buwan lang ang proseso. Pagkatapos, sasama ka na sa akin. Lilipad ka na kung saan ako lilipad. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko, Mama Mia. Masyado yatang mabilis. Pero sa halip na umatras, mas lalo akong nasabik. Lumipas ang 1 linggo. 3 interviews ang pinagdaanan ko at 2 examination. 1 medical exam at 1 tawag. Congratulations, Cindy, tanggap ka na. Halos mabitawan ko ang cellphone. Triple ang sahod, libre ang tirahan, libre ang pagkain, libre ang pamasahe. At may pagkakataon pang makapagtrabaho sa iba't ibang bansa kung saan maa-assign si Sir Charles. Pakiramdam ko talaga, Mama Mia, ay para akong nanalo sa loto. Hindi ko napansing may kapalit pala ang premyong yun. Nung gabing sinabi ko sa asawa ko ang katotohanan, ay hindi ko talaga makalimutan ang ekspresyon ng mukha niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Ano? Executive assistant? Pero sasama ka sa iba't ibang bansa kung saan pupunta ang amo mo? Oo. Gano'n naman katagal yan? Hindi ko alam eh. Tahimik ulit. Naririnig lang namin ang tunog ng luma naming electric fan. At pati na rin ang mahihinang tiktak ng orasan na halos tumigil na dahil sa sobrang kalumaan. Malayo yung ibang mga bansa. Paano naman kami? Para rin naman sa atin to, mahal. Mas lalaki ang kikitain ko. Mas mabibigyan natin ng magandang kinabukasan si Leah. Hindi siya agad nagsalita. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay tumango siya ng dahan-dahan. Kung tutuusin, dapat ay matuwa ako dahil hindi niya ako pinigilan. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya sumigaw. Pero mas masakit ang sumunod niyang sinabi sa akin. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, sige, wala akong magagawa kundi ang suportahan ka. Parang may bumara sa lalamunan ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko sanang umiyak. Pagkatapos naming mag-usap mag-asawa ay lumabas muna siya ng bahay. Tahimik lang, wala siyang sinabi. Sinundan ko siya. Nasa bakuran siya, nakaupo sa lumang bangko na siya mismo ang gumawa. Nakatingala siya sa langit. Umupo ako sa tabi niya. Galit ka ba? Umiling siya. Nasasaktan lang. Bakit? Kasi pakiramdam ko, hindi sapat sa'yo ang kaya kong ibigay.
Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano yun sasagutin dahil alam kong totoo ang kanyang tinuran. Hindi na nga sapat para sa akin ang kaya niyang ibigay. Isang linggo bago ang nakatakdang pag-alis ko, mas naging malambing ang anak kong si Lia. Mama, pagbalik mo pasalubong ha? Oo naman, ano bang gusto mo? Ikaw? Ako? Oo. Huwag kang magtagal dun mama ha. Hindi ako makakatulog kapag wala ka eh. Bigla akong napayakap sa anak ko. Napapikit ako. May kung anong bumubulong-bulong sa isip ko na wag ko nang ituloy ang pag-alis. Pero mas malakas ang isang boses sa loob ko. Konting sakripisyo lang naman to. Hindi ko alam na ang konting sakripisyo na yun ay aabot pala ng maraming taon. Dumating ang araw ng pag-alis ko. Madaling araw pa lang ay gising na kami. Tahimik ang buong bahay. Habang isinasara ko ang maleta ko, napansin kong may maliit na sobre sa ibabaw nito. Sulat mula sa asawa ko. Mahal, hindi ko alam kung kailan ka uuwi. Hindi ko rin alam kung gaano kahirap ang haharapin mo roon. Pero gusto kong tandaan mo to. Hindi kita minahal dahil sa kaya mong ibigay. Minahal kita dahil ikaw si Cindy. At kung sakaling mapagod ka, kung sakaling gustuhin mo nang umuwi, nandito lang kami ni Lia. Palagi. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko, Mama Mia. Tinupi ko ang sulat at inilagay ko sa wallet ko at pinangakong iingatan ko yun. Pagdating namin sa airport, mahigpit akong niyakap ng anak ko. Mama, babalik ka agad ah. Umiti ako kahit nanginginig ang labi ko. Oo. Promise? Promise. Hindi ko alam kung sino ang niloloko ko noon, Mama Mia. Ang anak ko ba o ang sarili ko? Tinapik ako ni Fritz sa balikat. Mag-iingat ka ha. Tumango ako. Hindi siya umiyak, hindi rin ako umiyak. Pero habang papalayo ako sa kanila, pakiramdam ko ay may unti-unting lubid na napuputol. Hindi ko lang alam noon na hindi lang pala distansya ang mamamagitan sa amin. Mama Mia, akala ko noon kapag nakarating ako sa mundong pinapangarap ko, magiging masaya na ako. Hindi ko alam na habang lumalaki ang mundo ko ay unti-unti naman palang lumiliit ang puso at konsensya ko. Hindi ko makakalimutan ang unang beses na bumukas ang pinto ng eroplano. Malamig ang hangin. Maliwanag na maliwanag ang paligid. Malinis, tahimik at maayos. Parang nasa ibang planeta ako. Nang sumakay ako sa sasakyang pinadala ng kumpanya, halos dumikit ang mukha ko sa bintana habang pinagmamasdan ng mga matatayog na gusali. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko noon, eto na ang simula ng bagong buhay ko. Hindi ko namamalayan na ang bawat kilometrong nilalayuan ko sa Pilipinas ay katumbas din ng paglayo ko sa pamilya ko. Ang unang tirahan ko ay isang condominium na mas maganda pa kaysa sa bahay na 10 taon naming pinangarap na hindi namin makuha-kuha. May aircon sa bawat kwarto, may mainit na shower, may swimming pool, may gym, may security. Sa unang gabi ko roon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang saya. Humiga ako sa napakalambot na kama. Ganito pala ang buhay ng mayaman. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na akong magtrabaho. Executive assistant ako ni Sir Charles. Hindi siya katulad ng inaakala kong mayayamang boss. Hindi siya palasigaw, hindi siya bastos. Tahimik siyang tao, disiplinado at napakatalino. Isa siyang negosyanteng may mga koneksyon sa iba't ibang kumpanya sa iba't ibang bansa. Madalas siyang bumabiyahe at dahil nga ako ang personal assistant niya, kasama niya akong lumilipad sa kung saan-saan.
Sa unang buwan pa lang nakapunta na ako sa Hong Kong, Japan at South Korea. Hindi ako makapaniwala. Yung dating hanggang sa internet ko lang at sa mga pelikula nakikita, ngayon ay ako na mismo ang naroroon. Tuwing gabi tumatawag ako sa pamilya ko. Mama, masayang sigaw ni Mia sa Yahoo Messenger chat noon. Anong pasalubong mo? Marami na akong naipong pampasalubong sa'yo. Kailan ka naman uuwi? Kapag nakaipon na si Mama, ha? Sa likod ng screen ay nakangiti lang ang asawa ko. Hindi siya kailanman nagreklamo. Hindi siya kailanman nagsabing nahihirapan siya. Hindi niya sinabi na siya na ang naglalaba. Siya na ang nagluluto. Siya na ang sumusundo sa anak namin. Siya na ang gumagawa ng lahat. Ngumingiti lang siya sa akin at lagi akong pinapaalalahanan na mag-iingat palagi. At ako naman masaya nang ibinababa ang tawag para bumalik sa mundong kinagigiliwan ko na. Mabilis akong natuto, mas naging kumpiyansa ako sa sarili ko. Natuto akong magsuot ng mga mamahaling damit dahil binibilhan ako ni Sir Charles kasi kailangan ko raw yun sa mga meetings namin. Natuto akong makipag-usap sa iba't ibang tao. Natuto akong uminom ng wine kahit dati ay hanggang soft drinks lang ang alam ko. Unti-unti kong naramdaman na bumabagay na ako sa mundong ito. At sa unang pagkakataon nahiya akong alalahanin kung saan ako nanggaling, Mama Mia. Lumipas ang 6 na buwan. Isang umaga, inabutan ako ni Charles ng isang sobre. Congratulations! Binuksan ko yon. May salary increase ako. Halos doble sa sahod ko. Hindi ako makapagsalita sa sobrang tuwa. You deserve it. Masipag ka at mapagkakatiwalaan. Halos maiyak ako. Sa isip ko, hindi talaga ako nagkamali ng desisyon. Hindi ko ito mararanasan kung nasa Pilipinas lang ako. Dahil mas malaki na ang kinikita ko, nagsimula akong bumili ng mga bagay na noon ay pinapangarap ko lang. Una, isang branded na bag. Sumunod, isang mamahaling relo. Pagkatapos, bumili din ako ng designer na sapatos. Nang makita ko ang sarili ko sa salamin, halos hindi ko na makilala ang dating si Cindy. At sa totoo lang, mas gusto ko ang bago kong sarili, Mama Mia. Isang Sabado, niyaya ako ni Sir Charles na mag-shopping. Hindi sana ako sasama pero ang sabi niya, kailangan daw namin yun dahil kailangan kong maging presentable sa susunod naming a-attend na meeting at event. Mama Mia, pagkatapos naming mag-shopping ay inilibre niya ako sa isang napakamamahaling cafe. Bigla niya akong tinanong, "Kumusta naman kayo ng asawa mo?" "Sir? I mean, how's your relationship?" "Ayos lang naman po. How about your daughter?" "Ayos din po." Napangiti siya. "You're getting used to living here. You're getting used to what I can offer you." Napakunot noo ako, Mama Mia. Anong ibig niyo pong sabihin? Ang sinasabi ko, parang mas gusto mo ang buhay na to. Parang nagbabago ka na mula dun sa dating Cindy na nakilala ko. Napayuko ako, Mama Mia. Hindi ko akalain na boss ko mismo ang makakakita ng pagbabago ko. Well, I like this version of you better than before. Natahimik ako. Habang tumatagal, mas dumadalang na ang pagtawag ko sa mag-ama ko. Kung dati ay gabi-gabi, naging kadadalawang araw na lang. Pagkatapos naging lingguhan hanggang sa naging chat na lang. Kamustahan na lang, nagtatanong kung busy ba, ganun na lang.
Isang gabi habang nasa hotel ako sa France dahil sa business conference ng boss ko, tumawag ang asawa ko, Mama Mia. Hindi ko agad sinagot. Katatapos lang kasi ng dinner kasama ang mga foreigner na mga kausap ng boss ko. Pagkatapos ng 5 missed calls, nag-message siya. Pwede bang tumawag ka kapag libre ka na? Nainis ako. Nagtatrabaho ako, Fritz. Busy ako. Ano ba yun? Halos 1 oras bago siya sumagot. May lagnat si Lia. Hinahanap-hanap ka niya. Mama Mia! Nainis ako lalo. May lagnat pala. Anong tingin niya sa akin, doktor? Habang nasa lugar ako kung saan kumikislap-kislap ang mga ilaw, may champagne sa mesa, may mga mamahaling pagkain. Sa kabilang panig ng mundo ay may anak akong may sakit. Napahawak ako sa cellphone ko pero sandali lang. 1 segundo o 2 segundo lang. Pagkatapos, ibinaba ko ang telepono. May kasama naman siya doon. Nandun naman ang ama niya. Dapat dalhin siya sa ospital. At lumabas ulit ako ng hotel room para sumama sa lakad ng boss ko. Hindi ko alam, Mama Mia, na yun pala ang unang pagkakataon na mas pinili ko ang marangyang buhay kesa sa sarili kong anak. Chinat ko na lang si Fritz. Sabi ko kung tingin niya malala, dalhin niya sa ospital. Kung gusto niya ng pera, magpapadala ako bukas. Mama Mia, kinabukasan nagpadala ako ng malaking halaga ng pera. May mensahe pang kasama yun. Pambili ng gamot ng anak natin. Makalipas ang ilang minuto ay nag-reply si Fritz. Salamat. Pero ikaw ang hinahanap niya kagabi. Hindi pera. Ikaw, Cindy. Mahigit 5 minuto kong tinitigan ang mensaheng yon. Hindi ako nakasagot. Sa halip ay pinatay ko na lang yung cellphone. At muling isinuot ang maskara ng isang babaeng naniniwalang ang tagumpay ay nasusukat sa perang nasa bangko. Hindi ko alam na may isang taong matagal ng tahimik na nagmamasid sa akin. At ang taong yun ang mag-aalok sa akin ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa pag-alis ko sa pamilya ko. Mama Mia, hindi lahat ng tukso ay nagsisimula sa pag-ibig. Minsan nagsisimula ito sa papuri, sa pakiramdam na mahalaga ka, at sa paniniwalang deserve mo ang mas magandang buhay. May kasabihan nga na kapag nasanay ka raw sa maginhawang buhay, mahihirapan ka nang bumalik sa dati. Noon hindi ako naniniwala doon. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti kong nakalimutan kung ano ang pakiramdam ng buhay na iniwan ko. Hindi na ako nagigising sa tilaok ng manok, sa tunog na ng alarm clock na sa mamahaling cellphone ko. Hindi na ako namamalengke. Masanay na akong kumain sa mga restaurant na hindi ko man lang mabigkas ang pangalan. Hindi na ako sumasakay ng tricycle. May driver na akong naghihintay sa tuwing may biyahe kami ng boss ko. At ang dating si Cindy, yung babaeng kontento sa isang plato ng adobo at sabay na hapunan kasama ang pamilya, parang unti-unting nawawala. Isang hapon, ipinatawag ako ni Sir Charles sa opisina niya. We have a new project. And I expect you to come with me. Sa Europe tayo ng 2 buwan. Nanlaki ang mga mata ko. 2 buwan? Yes. Sa project na to, kailangan nating libutin ng Europa. Hindi ako makahinga, Mama Mia. Ang mga bansang dati na papanood ko lang sa telebisyon ay ako na pala mismo ang pupunta. Sa totoo lang, inasahan ko noon na ilang buwan lang ako sa ibang bansa tapos balik Pilipinas na. Hindi pala yun ganun, Mama Mia. Akala din ni Fritz ganun dahil yun ang paalam ko sa kanya. Kaya naman nangungulit na siya kung kailan ako uuwi. Dahil mahigit 1 taon na ako
nawala sa Pilipinas. Sabi ko naman, Mama Mia, na kailangan ito dahil ito ang trabaho ko. Habang nag-uusap kami ng isa kong katrabaho doon, ay lumapit bigla si Charles. You're really suit dito sa bagong mundo mo. Thank you, sir. Huwag kang mag-thank you. Totoo yung sinabi ko. Mama Mia, hindi ko alam na lalo pala akong nabubulag sa ibinibigay na karangyaan sa akin ni Charles. Hindi ko rin alam kung binalak ba niya talaga o sadyang nangyari na lang. Basta pagdating ko sa Europa, mas lalo po akong namangha. May mga kastilyo doon, may mga museo, may mga hotel na parang palasyo. Mga restaurant na kailangan pang magpa-reserve ng ilang buwan bago ka makapasok. Tuwing may libreng oras kami, naglalakad-lakad ako sa mga lumang kalye habang kinukunan ng letrato ang bawat sulok. Pagkatapos, ipinopost ko yun sa social media accounts ko. Halos bawat post ko ay daan-daan ng likes na nakukuha ko. May mga komento pa sa dati kong mga kaklase. Wow, Cindy, grabe, ang swerte mo. Para ng pang-artista ang buhay mo ah. Habang binabasa ko yun, pakiramdam ko sa wakas may napatunayan rin ako. Sa wakas ako naman ang kinaiinggitan. Hindi tulad dati na ako ang laging naiinggit. Habang tumatagal, Mama Mia, hindi ko napapansin na mas lalong naging malapit pala kami ni Charles sa isa't isa. Kung may magtatanong sa akin ngayon kung kailan ako unang nagtaksil sa asawa ko, hindi ko sasabihin nung araw na may ibang lalaking humawak sa kamay ko. Hindi doon nagsimula. Ngayon ko lang napagtanto na mas matagal na palang nagsimula yun. Nagsimula yun nung mas pinili kong ikwento ang araw ko sa ibang tao kesa sa asawa ko. Nung araw na hindi ko na hinintay ang tawag ng anak ko. Nung naging abala akong habuli ng mga pangarap na hindi naman namin sabay na pinangarap. At higit sa lahat, nung naniwala akong may karapatan akong unahin ang sarili ko sa lahat ng pagkakataon. Mama Mia, isang gabi, may pinakilala sa akin si Charles. Kasosyo daw niya sa negosyo. Kailangan daw namin ng lalaking to para sa pinapatayo naming bagong proyekto, yung project sa Europe. Ano naman po ang gagawin ko sa kanya, sir? Basta, lambingin mo lang. Ipakita mo lang kung gaano ka-hospitable ang mga Pilipino. Tapos, siguraduhin mo na papayag siya dun sa project na yon. Hindi pa pala tuloy itong project na to, sir. Nakasalalay sa kanya ang lahat, Cindy. Kaya nga ikaw ang kinuha ko para sa mga ganitong pagkakataon. Pagkatapos ay tinignan niya ako ng head to foot, Mama Mia. Hindi ko maintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko alam noon kung bakit, pero kinakabahan ako. Don't let me down, Cindy ha? Ikaw ang inaasahan ko dito, sabi niya. Pagkatapos ay naglakad na kami papasok sa isang mamahaling restaurant. Pagdating namin doon ay may naghihintay na sa aming dalawang lalaki. Yung isa halatang bodyguard dahil nung pumasok na kami ay tumayo ito at lumipat ng pwesto. Tsaka ako pinakilala ni Sir Charles kay Daniel. Mama Mia, mas bata si Daniel kaysa kay Charles ng halos 10 taon. Isa siyang international business consultant, tapos siya din ang halos kinukonsulta ng mga mayayamang negosyante tungkol sa kanilang mga yaman. Hi, Daniel. This is Cindy, my executive assistant. She's beautiful, right? Tinitigan ako ni Daniel. Daniel pala, mula ulo hanggang paa.
Nailang ako sa klase ng pagtitig niya sa akin. Pero alam ko naman na presentable ako noon, Mama Mia. Sexy nga kung tutuusin ang suot kong damit, ayon na rin sa gusto ni Charles. Pagkatapos ng ilang pag-uusap ay biglang tumayo si Charles. Sabi niya may gagawin daw siya. May tawag daw na importante mula sa Pilipinas. Akala ko tatayo na ako. Ganun naman talaga eh. Dahil executive assistant niya ako, kapag aalis na siya, aalis na dapat ako. Pero nung akmang tatayo na ako at susundan siya ay pinigilan niya ako. Sabi niya, ako na lang daw ang bahalang kumausap kay Daniel. Kami na lang daw ang bahalang mag-discuss sa kung ano ang gusto naming i-discuss. Nagulat ako dahil alam kong may laman ang sinabi ni Charles, Mama Mia. Pero dahil sinabi niya sa akin na wag ko siyang ipahiya at siguraduhin kong matutuloy ang project na to, ay nagpaiwan ako. Kung ano-ano pang napag-usapan namin ni Daniel. Wala naman kasi ako masyadong alam tungkol sa project. Sumasama-sama lang ako bilang executive assistant. Pagkatapos, Mama Mia, may inilagay na wine sa mesa namin. Ayoko sanang uminom dahil nga mag-isa lang akong uuwi. Pero sabi niya, ihahatid naman niya ako. Kaya nakampante ako. Nung nasa ika-4 na baso na nga ako ng wine na ininom ko, ay nakita ko ang pagsenyas ni Daniel dun sa lalaking kasama niya na nasa kabilang mesa. Parang sinenyasan niya itong umalis. At ilang saglit pa ay tumayo na yung lalaki at umalis na. Makalipas ang halos 2 oras ay halos tipsy na ako. Sabi ni Daniel, lipat daw kami ng ibang lugar. Hindi ko naman alam ang ibig sabihin noon nung una. Akala ko lilipat lang kami dahil pupuntahan namin yung mga sinasabi niya na mga magagandang lugar na malapit lang dun sa restaurant. Pero Mama Mia, sumakay kami sa kotse niya. Pagkatapos ay nag-drive siya. Where are we going? Tanong ko. Relax. We're going somewhere you can be comfortable with. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero nung nakita ko na papasok kami sa isang hotel, ay dun na ako nataranta. Sabi ko, meron naman akong tinitirhan malapit doon, iuwi na lang niya ako. Pero sabi niya, ayaw daw niya akong iuwi na ganun ang itsura ko dahil baka mapahiya daw siya kay Charles. Sabi ko naman, Mama Mia, walang problema. Akong bahala kay Charles, pero nagpumilit siya. Pagdating namin doon, hindi niya agad binuksan yung kotse. Sabi ko, uuwi na ako. I'll just call a cab. Pero sabi niya, eto daw ang pinag-usapan nila ni Charles. Tapos Mama Mia, bigla siyang lumapit sa akin at siniil ako ng halik sa aking labi. Tinulak ko siya ng pagkalakas-lakas. Pero malakas ang puwersa niya. Hinalikan pa niya ako at pinaghihipo sa kung saan-saan. Sa sobrang galit ko ay nasampal ko siya. Tipsy lang ako pero hindi pa naman ako ganun kalasing. Nasa tamang wisyo pa rin ako. Agad kong inunlock yung nasa side kong door, pagkatapos ay halos patakbo akong lumabas. Buti na lang at may cab kaya agad akong pumara at nagpahatid dun sa hotel room ko. Pagdating ko sa hotel ay agad akong naligo. Pagkatapos, inisip kong tatawagan si Charles pero nauna siyang tumawag sa akin. First time, Mama Mia. Diba sabi ko sa inyo, hindi sumisigaw si Charles? Na mabait siya at iba siya sa iba? Pero nung gabing yun ay nagbago ang tingin ko kay Charles. What the hell? What did you do, Cindy? Sigaw niya. Sinabi ko ang lahat ng nangyari. Sinabi kong binastos ako nung Daniel. Ano bang binastos ang sinasabi mo? Diba? Sabi ko sa'yo, you do everything para makuha natin si Daniel.
Nang sa ganun makuha natin yung project? Anong ibig sabihin mong everything? Oh, come on, Cindy. Hindi ka naman siguro pinanganak kahapon, di ba? Hindi ka naman na siguro inosente. Ano pa bang pinagmamalaki mo, ha? Nagulat ako sa klase ng mga pang-iinsulto na lumalabas sa bibig ni Charles, Mama Mia. Hindi ko akalaing ganun siya. Pero Charles, I'm not that kind of woman. Talaga? Hindi mo gagawin yun? Pwes magbalot-balot ka na. Kung hindi mo magagawa tong simpleng pinapagawa ko sa'yo, buti pa bumalik ka na ng Pilipinas. Buti pa, tapusin na lang natin ang kontrata mo dito. Maghahanap ako ng babaeng hindi maarte. Ng babaeng kayang ibigay ang lahat basta makuha lang namin ang proyekto. Pagkatapos noon ay pinatay na niya ang tawag. Halos nawala ang katipsi ko kanina dahil sa mga narinig ko, Mama Mia. Paano na lang kung pauuwiin na niya ako ng Pilipinas? Paano na lang kung matatapos na ang marangyang buhay ko? Paano na lang kung matatapos na ang ilusyon ko? Eh di pagtatawanan ako ng mga kaklase ko, ng mga kakilala. Sasabihin nila na langit na, pinakawalan ko pa. Sasabihin nila na wala akong pakialam sa nakuha kong swerte. Mapapahiya ako, Mama Mia, at hindi ko gusto yon. At isa pa sa kinakatakot ko, madali lang maubos ang pera. Wala akong alam sa negosyo. Paano ko maubos ang pera ko? Eh di balik hirap na naman ako. Balik isang kahig isang tuka na naman. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Hinarap ko ang sarili ko, Mama Mia. At ang babaeng nakikita ko ay hindi na yung babaeng Cindy na dati ay kontento lang sa simpleng buhay. Ayoko nang maranasan ulit ang buhay na yon. Gagawin ko ang lahat, wag lang akong bumalik sa putik na yon. Ilang beses akong nag-type ng message para kay Charles. Ilang beses kong nagbura ng mensahe dahil hindi ko alam kung kaya ko ba talagang gawin yon. 3 hours ang lumipas, hindi pa rin ako nakakatulog. Nag-message si Charles. Sinabi niya na uuwi na ako kinabukasan ng Pilipinas. Ikukuha na raw niya ako ng ticket. Isisend na lang daw niya sa akin, tapos mag-isa na lang daw akong pumunta ng airport. Doon ako natakot, Mama Mia. Kinabahan ng husto dahil hindi ko alam kung kakayanin ko ba talagang bumalik sa dati kong buhay. Agad-agad kong denial ang numero ni Charles. Hindi siya sumasagot. Para bang nagpapakipot. O para bang wala na talagang interes sa akin. Ilang beses pa akong tumawag. Hindi pa rin. Hanggang sa nag-text na ako. Sir Charles, please talk to me. What else do you want, Cindy? Wala naman akong makukuha sa'yo, diba? Bakit ka pa makikipag-usap sa akin? Umuwi ka na lang ng Pilipinas, bumalik ka na lang sa pamilya mo. Please, sir. Ayokong umuwi ng Pilipinas. Pagkatapos kong ma-send ang mensaheng yun ay napakatagal bago siya nag-react. Hindi siya nag-reply. Siguro, Mama Mia, higit 10 minuto ang lumipas nang biglang nag-ring ang cellphone ko. Nakita ko ang pangalan. Si Sir Charles ang tumatawag. Agad kong sinagot ito dahil baka lalo siyang magalit tapos pauwiin na talaga ako. What do you mean? Na ayaw mong bumalik ng Pilipinas? Ibig sabihin ba, you're willing to do everything and anything? Yes, sir. Nag-aalangan ngunit buong tapang kong sagot. Are you sure? Sigurado ka ba, ha? Wala nang atrasan to, Cindy. At kapag napahiya pa ako for the second time around,
Mananagot ka na talaga. Pagbabayarin kita sa kahihiyan ko. Promise sir, hindi na mauulit yon. Good. Sige, magpahinga ka na. I will set another date with you and Daniel tonight. Pagkatapos noon ay pinatay na niya ang tawag Mama Mia. Kahit sabi niya magpahinga ako ay hindi pa rin talaga ako makatulog. Hindi magawang mag-shutdown ng utak ko. Kung ano-anong iniisip ko. May bahagi ng utak ko, Mama Mia, na nagsasabing, wag kong ituloy. Ang binabalak ko, na wag akong magtaksil kay Fritz, na wag kong gamitin ang katawan ko, para lang mapanatili ang estado ko sa buhay. Pero sa huli, nanaig pa rin talaga ang pagiging ambisyosa ko. Ang pagiging takot ko na bumalik sa hirap na pinagdaanan ko. Nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Nagising ako nung mag-vibrate ang cellphone ko. 2:00 na ng hapon. Hindi pa ako kumakain pero hindi ako nakakaramdam ng gutom. Mas nararamdaman ko ang sobrang kaba nung mabasa ko ang mensahe ni Sir Charles. Get ready. Daniel is willing to give you another chance. Pero kailangan mo nang dumiretso sa hotel. Pagkatapos, binigay niya sa akin ang pangalan ng hotel pati na rin ang room number. Sabi niya, pumunta ako doon ng 6:00 ng gabi. Sabi niya magpaganda daw ako. May ipinadala siya, Mama Mia, na isang damit. Yun daw ang isuot ko tapos mag-cover lang ako ng coat. Sinunod ko yun, Mama Mia. Nag-makeup ako ng light. Paulit-ulit kong tinignan ang sarili ko sa salamin. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko kung handa na ba talaga akong gawin ng lahat. Wag lang bumalik sa hirap. At ang babaeng nakikita ko sa refleksyon ay laging sumasagot ng malaking oo. Oo, handang-handa na siya. Kaya naman, Mama Mia, wala pang 5:30 ay lumabas na ako ng hotel room ko. Pumara ako ng cab at nagpunta na ako sa hotel na sinasabi ni Sir Charles. Pagdating ko doon dahil wala pang 6:00 ay tumambay muna ako sa may lobby. 5 minutes to 6 nung pumasok na ako dun sa may reception area. Sinabi ko kung saan room ako pupunta at sinabi nilang ini-expect na nga raw ako ni Daniel. Pagpasok ko sa loob, Mama Mia, nandun na si Daniel. Naka-topless, naka-boxer short lang, habang nakatingin sa akin. Tapos parang ininsulto pa niya ako. Sabi niya, akala daw niya iba ako. Akala daw niya matigas talaga ako. Pero katulad din pala daw ako ng iba. Nagpapapresyo lang daw. Agad niya akong tinawag. Sabi niya tanggalin ko raw ang coat ko at tumabi na sa kanya sa kama. Mama Mia, parang nagningning pang mga mata niya nung tinanggal ko ang coat ko. Kasi ang suot ko sa ilalim ay 90s. Sexy 90s. Nung tumabi na ako sa kanya sa kama, ay wala na akong nagawa nung halikan na niya ako. Mama Mia, pinikit ko na lang ang mga mata ko. Sinaway ko na lang ang konsensyang sumusundot-sundot sa puso ko habang patuloy na may ginagawa si Daniel sa katawan ko. Gusto kong pigilan siya. Pero kapag ginawa ko yun, umaalingaw-ngaw naman ang boses ni Charles sa utak ko. Napauuwiin niya ako ng Pilipinas, tapos pagbabayarin niya ako kapag pinahiya ko ulit siya. Hindi ko na namalayan na naging isa na pala kami ni Daniel. At aaminin ko, nagulat ako, Mama Mia. Nagulat ako sa mga nangyari sa aming dalawa. Ibang-ibang Pinoy kesa sa foreigner pagdating sa kama. Wala silang inhibitions. Lahat sinusubukan nila. Lahat ng bagay na dati akala ko nakakadiri, na dati sinabi ko sa sarili kong hindi ko gagawin,
ay ginawa naming dalawa ni Daniel. At pagkatapos noon, na-secure nga ang proyektong sinasabi ni Charles. Hindi doon nagtapos ang lahat, Mama Mia. Marami pang ganon ang nangyari sa buhay ko. Mga ganong sitwasyon, mga ganong senaryo. Kapag gusto ni Charles na ma-secure ang kaniyang proyekto at negosyo, ako ang parang ibinibenta niya. Ako ang parang ginagawa niyang paunang negosasyon. Hanggang sa nasanay na ako. Siguro, Mama Mia, wala pang 1 taon na nangyayari yon nang bigla akong nakareceive ng tawag mula sa Pilipinas. Isang unknown number. Akala ko noon numero ng nanay ko o di kaya ng mga kapatid ko. Pero nang sagutin ko, boses ni Fritz ang nasa kabilang linya. Mama Mia, tinanong niya ako kung uuwi pa ba daw ako. May nakapagsabi daw sa kanya na isang dati kong kasamahan tungkol sa buhay na meron ako sa iba't ibang bansa. Totoo ba, Cindy? Totoo bang binibenta mo na ang sarili mo sa mga foreigners? Para lang wag bumalik ng Pilipinas? Hindi ko alam kung saan nakuha yun ng dati kong kasamahan sa trabaho. Wala naman sigurong Pinoy na nakakita sa akin, ano? Hindi naman siguro pinagsasabi ni Charles ang ginagawa niya sa akin. Ang set up niya sa akin sa iba't ibang foreigners na kailangan niya para pumirma sa mga gusto niya. Hindi naman siguro niya sinabi yun. Kaya paano nalaman ni Fritz? Pero hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay nainsulto ako sa sinabi ng asawa ko. Ano bang sinasabi mo dyan, Fritz? Kaya ba hindi ka na tumatawag? Kaya ba wala ka ng balak umuwi? 5 taon ka na dyan. 5 taon mo nang hindi inuuwian ang anak mo. Dalaga na nga ang anak mo, nireregla na. Pero ikaw, wala ka pa ring balak umuwi? Umuwi ka na dito kung gusto mo pang maayos kung anumang meron tayo. Fritz, hindi pa ako nakapag-ipon. Wala akong pakialam kung may ipon ka o wala. Basta umuwi ka na. Kung hindi ka uuwi, huwag ka nang aasang may uuwian ka pang pamilya. Pagkatapos noon ay pinatay niya ang tawag, Mama Mia. Pero hindi ko sineryoso si Fritz. Inisip ko na baka arte niya lang yon, tantrums kumbaga. Baka inisip niya na kapag tinakot niya ako ay magiging duwag ako. Nabibigay ako at uuwi na lang ng Pilipinas. Pwes mali siya. Patuloy pa rin akong nagpapadala ng pera. Hanggang isang araw, tumawag ang nanay ko. Hello anak, kumusta ka na dyan? Nay, ayos lang ako pero busy po ako. Sa susunod na lang po kayo tumawag. Sabi ko dahil nung mga panahon na yon ay nag-aayos ako ng kolorete ko sa mukha dahil may panibagong booking na naman ako kay Charles. Anak, tumawag lang ako para ipaabot sa'yo. Ang sabi ni Fritz, huwag ka na raw magpapadala ng pera sa kanila. Anak, 3 buwan na niyang binibigay sa akin yung perang pinapadala mo. Po? Bakit naman po? Hindi na raw nila kailangan ng pera mo. Sabi niya, sabihan daw kita na wag nang magpadala. At kung gusto mo raw magpadala, sa akin na lang daw. Anak, ano bang nangyayari sa inyong dalawa ng asawa mo? Totoo ba yung sabi niya na hiwalay na kayo? Nay, hindi po ako nakikipaghiwalay sa kanya. Siya po ang nakipaghiwalay sa akin. Akala ko drama niya lang eh. Pero Nay, sige na, sa susunod na tayo mag-usap. Anak, wala ka bang pakialam sa asawa at anak mo? Nay, importante to. Manganganib ang negosyo ng boss ko kapag hindi ko to ginawa. Sige po, babay na po. Hindi ko na inantay na sumagot ang nanay ko, Mama Mia. Nagpaalam na agad ako. Sa totoo lang, naisip ko yung sinabi ng nanay ko.
Naisip ko yung sabi ni Fritz na wag na akong magpadala. Sa to, gusto kong isipin yon. Gusto kong tawagan si Fritz kaya lang may lakad pa ako. Sabi ko mamaya ko na iintindihin yon. Hanggang sa nakalimutan ko ulit. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagpalit-palit ng bansa sa loob ng ilang taon. Kung saan-saan ako napadpad. At sa bawat bansang napupuntahan ko, Mama Mia, meron at meron talagang siniset up si Charles sa akin. Mama Mia, mahigit 5 taon na ako nasa ibang bansa. Hanggang sa isang gabi, nagsuscroll ako noon sa social media ko. Tinitignan ko ang mga larawan ng mga kaibigan ko. Hanggang sa may nag-message sa akin. Hi! Naaalala mo pa ba ako, Cindy? Ako to. Kaibigan ni Fritz. Isang babae ang nag-message sa akin. Nagulat ako, Mama Mia. Ayoko sanang pansinin. Iko-close ko lang sana ang chat box niya, kaya lang bigla siyang may ipinadalang picture. Hiwalay na pala kayo ni Fritz? Kasi may bago na siyang kinakasama ngayon. Buntis na nga yung babae. Nagulat ako sa nakita ko. Isang larawan. Si Fritz, kasama nga ang isang babaeng buntis, kasama din ang anak kong dalagita na. Nakangiti sila pare-pareho dun sa picture. Screenshot yun, Mama Mia. Nung makita ko kung kaninong account yun na nakapost, ay agad kong hinanap. Bagong Facebook account ni Fritz. Naka-public pa, Mama Mia, at hindi naka-private. Kaya kita ko lahat ng mga pinopost niya doon. 5 buwan. 5 buwan matapos niyang makipaghiwalay sa akin nung may ipinost siya. Ang pinost niya doon, magmo-move on na daw siya dahil wala na raw siyang asawa. Hindi ko alam pero nasaktan ako dun sa post na yon. Mama Mia, pakiramdam ko parang nawalan ng laman ng buong katawan ko. Paulit-ulit kong tinitigan ang cellphone ko na nasa sahig ng hotel. Nahulog yun. Dahil sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na kayang gawin yun ng asawa ko sa akin. Iyak ako ng iyak. Oo, may mga mali akong nagawa. Oo, may iba't ibang lalaking nakatikim ng katawan ko. Pero wala namang ni isa sa kanila ang minahal ko gaya ng pagmamahal ko kay Fritz. Walang ni isa sa kanila ang inisip ko na ipapalit ko sa kanya. Pero eto ngayon, pinagpalit na ako sa iba. At sa tingin ko sa mga larawan na yun ay masaya sila. Masaya sila bilang isang pamilya. Mama Mia, napahagulgul ako. Doon ko naramdaman ang sobrang pagod ko sa pagsunod sa mga pangarap ko. Sobrang pagod ko sa pagpapakahirap para wag nang bumalik sa putik. Doon ko naramdaman ang kagustuhang umuwi. Pero nandun pa rin kaya sila kapag umuwi na ako? Mababawi ko kaya ang pamilya ko? Babalik kaya si Fritz sa akin pati na ang anak ko? Mama Mia, nagpaalam ako kay Charles. Sabi ko uuwi na ako. Wala naman siyang tutol. Sabi niya ayos lang. May nakuha na rin naman daw siyang bagong executive assistant. Doon ko nalaman na balak na pala niya akong palitan. Ilang buwan na pala niyang pinag-iisipan akong palitan. Siguro, Mama Mia, dahil tumatanda na rin ako. Siguro, naisip niya na mas okay yung mas bata. Hindi na ako nakipag-away pa kay Charles. Hindi ko na siya sinumbatan kasi total naman malaki din naman ang kinita ko sa kanya.
Paglapag ng eroplano sa Pilipinas ay halos hindi ako makahinga. Hindi dahil sa polusyon na wala sa ibang lugar, kundi dahil sa sobrang kaba. Umuwi ako sa bahay ng nanay ko. Nakita kong maganda na to, gaya ng sabi niya, dahil nagpapadala pa rin naman ako ng pera. Lagi kong sinasabi na bigyan niya ang anak kong si Lia. Pero buwan-buwan na lang sinasabi ng nanay ko na pati anak ko ay hindi na tumatanggap ng pera mula sa akin. Nay, napakaganda na ng bahay mo ah. Bati ko. Dahil to sa'yo anak, salamat ah. Wala yun, Nay. Oh, napauwi ka bigla. Dito na ako sa Pilipinas, Nay. Magpo-for good na ako. Talaga? Paano yung trabaho mo? May ipinalit na sila sa akin eh. Kailangan kasi ang ganong trabaho, Nay, mas bata. Kasi mas maliksing kumilos. Mas madali. Ganun. Ah, ganun ba? Mabilis ka lang palang palitan ng kumpanya na yan. Nay, hindi ko natuloy ang sasabihin ko, Mama Mia. Dahil sa totoo lang, nahihiya ako. Ano yun, anak? Nay, alam mo ba kung saan nakatira sina Fritz at Lia ngayon? Oo. Pero pupuntahan mo pa ba talaga sila? Oo, Nay. Oo naman. Pamilya ko sila eh. Kailangan ko silang harapin dahil na-miss ko sila ng sobra. Pero anak, may pamilya na silang iba. May kinakasama na ang asawa mo. Manganganak na nga yung babae. Tapos yung anak mo, mama na ang tawag dun sa babae. Ano? Bakit, Nay? Sino ba yung babaeng yun? Di ko naman yun kilala eh. Pamangkin yun ni Mang Bert. Yung dating amo niya. Noon kasi, nung nagkaroon sila ng negosyo ni Mang Bert, yung pamangkin niya lumuwas mula probinsya. Yun ang naging katuwang nila. Naging close si Lia doon. At kalaunan, naging close din silang dalawa ni Fritz. Na hindi mo naman lang ba pinigilan? Anak, anong magagawa ko? Alam mo ba, nung kinausap ko yung asawa mo, ang sabi niya nagbibenta ka raw ng katawan at dangal dun sa ibang bansa. Kaya wala ka raw karapatan na pigilan ang pagmamahala nila dahil ikaw daw ang nang iwan. Ilang beses daw silang nakiusap sa'yo. Mama Mia, hindi ko natiis at napaiyak ako sa mga narinig ko mula sa nanay ko. Kahit na ganun, Nay, please. Ituro mo sa akin kung saan sila nakatira. Kakausapin ko muna si Fritz at ang anak ko. Kahit ang anak ko lang, Nay. Mama Mia, kinabukasan ay pumunta kami ng nanay ko dun sa lugar na sinasabi niya kung saan nakatira yung mag-ama ko kasama ang ibang babae. Pagkakita ko ay simple lang ang bahay na yon. Naalala ko yung bahay na inuupahan namin noon. Parang ganun na ganun ang itsura. Ilang sandali pa ay nakita kong palabas na ang anak kong si Lia, pati na rin si Fritz. Kasunod nila ang isang buntis na babae at isang lalaking binatilyo na. Yun siguro ang sinasabi ng nanay na kapatid nung babae na kasama nila sa bahay. Nakita ko po na humalik ang anak ko sa pisngi nung babae. Pagkatapos yung asawa ko, yumakap dun sa babae at humalik sa kanyang mga labi. Hindi ko maintindihan ang sakit na naramdaman ko noon, Mama Mia. Bakit ganon? Bakit kay daling gawin yun ni Fritz? Bakit kay dali niya akong ipinagpalit? Lumabas na sila ng anak kong si Lia sa gate. Inantay kong makapasok yung buntis at yung binatilyo, tsaka ako nagpakita sa mag-ama ko. Gulat na gulat silang dalawa. Hindi maipinta ang kanilang mukha. Cindy, ikaw ba yan? Tawag ni Fritz. Oo, Fritz. Ako na to.
Ang laki ng pinagbago mo ah. Iba talaga nagagawa ng ibang bansa. Halos hindi na kita nakilala. Anak, Lia? Mama Mia, parang bata si Lia. Agad siyang umatras at nagtago sa likuran ng ama niya. Anong ginagawa mo dito, Cindy? Tanong ni Fritz. Nandito ako para magpaliwanag. Para humingi ng pagkakataon, Fritz. Siguro naman, alam mo na ang tungkol sa bagong buhay namin ni Lia. Huli ka na, Cindy. May bago na kaming pamilya. At hindi ko iiwan si Janice para sa'yo. Ano? Oo. Hindi ko siya iiwanan. Pwes kung ganun, kahit si Lia na lang. Anak ko siya eh. Ayoko po. Hindi ako sasama sa inyo. Wala naman kayong pakialam sa akin, di ba? Anak, hindi totoo yan. Nagtrabaho ako sa ibang bansa para sa'yo. Talaga ba? Bakit hindi ka umuwi nung nagkasakit ako? Bakit hindi ka umuwi? Ilang birthday ko na ang dumaan. Bakit hindi ka tumatawag? Bakit lagi kang busy? Di ba you always make time for the people you love kahit gano'n ka pa ka-busy? Wala akong maisagot sa anak ko, Mama Mia. Maayos na po kami ni Papa. Kasama na po namin si Mama Janice. Kaya hindi ka na po namin kailangan. Bumalik ka na lang po sa ibang bansa. Tutal dun ka naman masaya, di ba? Mama Mia, ilang beses po akong pabalik-balik. Halos magmakaawa ako. Pero hindi na ako tinignan ng anak ko gaya ng dati. Si Fritz naman ay klinaro na talaga sa akin na wala na siyang nararamdaman sa akin. Na wala na raw lahat ng pagmamahal niya simula nung baliwalain ko sila. Ngayon, Mama Mia, ilang taon na po akong mag-isa sa buhay. Ilang taon na po ako na walang kasama. Oo, may magandang bahay ako. Nakapagpatayo ako ng sarili ko dahil sa mga perang naipon ko mula sa ibang bansa. Pero Mama Mia, ngayon ko lang napagtanto. Hindi pala masaya ang may malaking bahay. Lalo na kapag mag-isa ka lang. Hindi pala masaya ang maraming pera. Kung kapalit nito ay ang mga mahal mo sa buhay. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan. Sana mas pinili ko ang pamilya ko. Sana pinahalagahan ko ang dignidad ko. Wala palang klase ng success ang makakapalit sa isang masaya at buong pamilya. Oo, importante ang pera. Importante ito para matupad ang ating mga pangarap, para mabili ang ating mga pangangailangan at mga gusto. Pero kapag nakuha mo na pala ang mga material na bagay na pinapangarap mo, hindi pala ganun kasaya ang pakiramdam. Kapag wala naman sa tabi ang mga taong mahalaga sa'yo. Sana po, Mama Mia, may mapupulot na aral ang inyong mga tagapakinig mula sa naging kwento ng buhay ko. Oo, narating ko na nga ang pedestal ng buhay. Nakarating ako sa iba't ibang bansa. May larawan sa iba't ibang mga tourist spot na pinapangarap lang ng iba. Pero Mama Mia, kapag nakatingin ako sa isang simple, kahit mahirap na pamilya na magkakasama at masaya, naiinggit ako. Kung pwede ko lang balikan ng nakaraan, hindi na sana ako aalis ng bansa. Kung umalis man ako, babalik din siguro ako agad. At hindi ko na maaalintana pa kung anong mawawala sa aking mga material na bagay basta makasama ko lang ang pamilya ko. Kaya lang, huli na ang lahat para doon. Lubos na nagsisisi, Cindy.
pag-asa ba ako? Ganun ba ang kwento ng buhay mo, Cindy? Ganun ba ang ating dapat na kantahin, 'di ba? Anyways, ganun talaga ang buhay. Hindi natin makukuha lahat ng gusto natin. Hindi natin malalaman kung anong mawawala sa atin, kung gaano kahalaga ang isang tao hanggat nasa atin pa yun. Kapag nawala, dun mo palang malalaman kung gaano pala kaimportante. Well, sad to say na hindi ka na talaga binalikan ng pamilya mo, Cindy. Pero sana nga maging leksyon ang kwento mong ito para wag nang dumami pa ang mga taong dadaan sa mga pinagdaanan mo. Sana maging leksyon ang kwento mo na isipin nila kung ano ang mas mahalaga. Totoong mahalaga ang pera. Actually, the love of money is the root of all evil. Yun naman ang sabi nung ano, 'di ba? Naging Bisaya. Yun naman ang sabi ng Bible, 'di ba? Hindi naman money is the root of all evil. It's the love for money na siyang nangyari kay Cindy. Masyado niyang minahal ang pera. Masyado niyang minahal ang mga material na bagay. Wala namang problema na maghangad ka ng mga material na bagay, ng pera. Kasi importante naman talaga yun, lalo na ngayon, crisis, di ba? Importante ang pera, pero do not work for money, make money work for you. Ganun yun. Di ba? Huwag mong gawing Diyos, huwag mong gawing pamilya ang pera. Dahil kapag matulad ka kay Cindy, magsisisi ka rin sa huli. Anyways, maraming salamat, Cindy, sa napakagandang kwento ng iyong buhay. Sa mga nakikinig ngayon, nako, please like and share this video dahil alam kong marami ang may matututunan dito sa kwento ni Cindy. At syempre, kung ikaw po ay nakikinig ngayon pero hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, nako, ano pa bang inaantay niyo po? Pasko po ba? Nako, malayo-layo pa yun, 6 months pa po. Kaya ang gawin nyo na lang, mag-subscribe na kayo ngayon at mag-click ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload o bagong kwento na inilalabas. Diba? Ganun yon. At syempre sa mga na-inspire sa kwento ni Cindy at naisip nila na, paano kaya ako magpadala din ako ng sarili kong kwento? Ay, pwedeng-pwede yan. Gina G ako dyan. Open po ang aming email address para tumanggap ng inyong mga kwento. Ayan po sa baba. mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kakalimutan yan ha. Syempre ha. At syempre bago tayo umalis, hello muna ako sa ating mga suki. Ang ating mga tawag dito, mga members. Maraming salamat. Nako, nagkamali pa talaga ako ng upload noong June 26. Oo. Ang June 26 na na-upload ko sa June 25 na doble ata. Ewan ko, nakaschedule kasi yan mali yung schedule na nalagay ko. Tapos, inedit ko. Tapos, naging 12 a.m. ng June 26. Kaya, ayun, nagkanda gulo-gulo. Pero ayos lang yun. Basta maayos na ngayon, diba? Anyways, hello ako kay Pepe Macaranas, Rosel Macdolor, kay Ernesto Boyce, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Cristina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boycer. Hello din kay Smackdax, kay Maria Elena Abe, Maria Mercedes ang pangalan ko, charot, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at syempre, hello din ako kay Freaky. Maraming salamat sa pananatili ninyo dito sa ating channel. I love you all so much. Talaga, maraming thank you ha. At syempre, dun sa mga subscribers natin, lalo na yung araw-araw talagang nag-aabang. Kung hindi talaga sila ino-notify ni YT, ay sila talagang maghahanap. Ganon. Maraming salamat, Irenea Fajardo. Tama po ba? Hello din kay Lobelia Tuling. Maraming salamat. Sorry po. Ay, hello daw kay Jason Tuling na magdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong August 12. Advance happy birthday, Jason. Hi din ako kay The Labyrinth. Di ba singer to? Hello, maraming salamat. Hi din kay Angie San Carlos Kapungkol. Maraming salamat kay Raisa Sulaiman Inconsigna Monralban.
Hello din kay Lynn0017, Annabel Borja, maraming salamat. Madeline Mandawi, Elsica Lopez, Macdax, Boss Bom, maraming thank you sa'yo. Kay Christina Season, Lailena Season, Pasensya, Charlene Baclohan, Fredeline Balao, maraming salamat. Sa hindi mga nabati, nako sa susunod, baka kayo na po ang ating babatiin dito. Maraming thank you po. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia na inaantok na dahil alas 10 na po ng gabi. Dito habang nagre-record ako. Maraming salamat. I love you. Mwah! Ingat po kayo. Bye-bye!